Good morning po everyone. Maybe you guys everyone to stand up. As we open our fellowship with thanksgiving and praise, let's reflect that God's strength, God's faithfulness is forever, and He is with us always. Amen.
is your love. Sing along.
Let's give our praise to our Lord. Lord, you are powerful, you are inevitable, and your kingdom come on earth in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Salamat po sa ating lahat. Good morning. Ayan po muna natin batiin. Of course, hindi po natin nalilimutan yung mga nanonood sa atin online, yung mga kapatid na absent dito ay yung iba po ay may mga umuwi, yung iba ay may mga karamdaman, at yung iba naman ay siyempre nasa ibang bansa. At of course, namimiss na rin natin ang mga kapatid na Kuya Rudy, sina Kuya Rolly, mga asawa nila, ang pamilya na natin sila 2 o 3 Sundays ago lang. At maraming pong salamat, sila po ay lagi nanonood. Of course, yung family nila, si Jojo sa Singapore. At nagpapasalamat din tayo sa pamilya ng kapatid na Linda sa pamilya Garrison. So, thank you for your prayers and support. Salamat po sa inyo lahat. Batiin natin yung bawat sa po sa atin, katabi natin, sa harap sa likod, at sabihin po natin, Merry Christmas! Ha? At Merry Christmas din sa mga nanonood sa atin. Okay. Kasi para huwag natin malimutan, ay sa Sunday ay ating Christmas Sunday service dito po sa Burger King. At huling taon na po yan, huling linggo na po yan dito sa Burger King ng taong ito. Kasi sa Sunday po ay December 24, which is Sunday, alas 10 ng umaga, meron po tayong Christmas party o Christmas fellowship dito po sa Burger King kasi mas malapit pong puntahan ito. So, tanong po nga, sino po yung nandito sa Sunday? Okay. Ngayon, ang alam ko ito, may mga special number yata. Mamaya yata, may practice. Tama ba? Ares? May practice kayo, no? At yung kanilang regular na inaawit tuwing Pasko, yan yung aawitin natin. So, mapapanood po ninyo yung kasama ay dito po. Kanta lang po naman yan. At hopefully, yung ating mga Sunday schooler nandito, at maaaring makapag-prepare sila, verses or whatever, gusto nila mag-present, no? At pahala po sila. Okay? At pagkatapos po niyan, sa 31, which is last Sunday po, baka ang amin pong napag-usapan ay online lang po tayo. Kasi sa gabi po rin putukan, no? So, yung December 31, Sunday, ay mag-online po tayo. So, kasi maaaring 10 o'clock po, ganyan, umaga. I-announce po natin yan sa ating Facebook. Naisip ko lang, meron po ba kung gusto magpasalamat dito at mag-testimony? Parang hindi ako nakatawag ng 2 o 3 Sundays ago. Baka may gustong magpasalamat, magpapuri sa ating Panginoon. Hindi mahaba, hindi maikli, pero okay lang. Meron ba? Parang malamig ngayon, mas ginigilaw yata kayo ngayon. No? Nung nakaraang Sunday, mainit. Parang ngayon, malamig. No? So, ayaw siguro tumayo. Ano po? Salamat po. Nagsimula na rin po yung ating disciple-making group, no? At least may mga na-form na po ng mga groups. At later, ang gagawin namin ay ipalagay po natin sa Facebook at saka sa Messenger ninyo. Yung ibang medyo buo na, ay ipapasil po natin. Yung mga hindi pa nagpapasimula pero meron sila, ilalagay din po natin. Okay? Pero hopefully po, lahat tayo ay makajoin kasi yan naman ay karaniwan ay anong tawag dito, Zoom, o kaya Google Meet, o kaya Messenger, o kaya ay Zoom.
face-to-face, pwede po yan. Kaya lahat tayo ilalagay natin. Pagka medyo parang nakakaligtaan kayo, siguro mag-message kayo sa amin kay Wyatt, sa akin, o kaya sa mga kapatid natin, sa mga leaders natin, at sabihin nyo, wala pa kaming group. Ano po? At kasi mga activities natin, at mga ginagawa po natin na ministry, ay yan po yung pangunahin po natin. Kaya dapat ay kasama po tayo dahil yan po ay discipleship po natin. Okay. Buksan po natin ang ating manalang kasulatan sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 7 or 1 to 9, by the way, 1 to 9. At babasahin po natin yung ating text tapos tayo po ay mananalangin at pupunta po tayo sa ating mensahe. Mensahe po natin ngayon ay isa po sa ating core group at ito po ay grace. At pinamagatan natin, we are saved by grace. Or saved by grace. Tayo po ay iniligtas dahil po sa biyaya at kahabagan ng ating Panginoon. Parang gusto kong tumawag ng pwedeng magbasa ng Ephesians chapter 2 verses 1 to 9. English man o Tagalog. Yan. Asir, kaya mo ba dyan? Ligat, dito yan. Ang kanyang Bible ay talagang Ephesians chapter 2 verses 1 to 9. Isingapin ko dahil medyo bago. By grace through faith in subtitle. And you were dead in your transgressions and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the ruler of the power of the air, the spirit that is now working in the sons of disobedience, among whom we all also formerly conducted ourselves in the lust of our flesh, doing the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. But God, being rich in mercy because of His great love, with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. By grace you have been saved and raised up us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace and kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, that this is not of yourselves, it is a gift of God, not of works, so that no one may boast. Salamat, kapatid na siya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, kami ay nagpapasalamat sa inyo at lumalapit sapagkat kayo po ay napakabuting Diyos. Kami po ay nagkaroon ng kaligtasan, nakaranas ng inyong maraming biyaya sa buhay po namin. Dinadalain po namin na kami po ay inyong tuluan. Dinadalain din namin mga kapatid po namin na hindi nakasama, lalo na po mga may karamdaman. Magalingin po ninyo sila. Ipuin po ninyo sapagkat gusto po ang mga gagna, po sipon. Lahat po namin ang bawat sa po sa amin na maaaring may karamdaman naman yun kayo po para magpapagaling sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga po, grace, pag tinagalog natin, ay biyaya. Sabi po sa ating core values, yung ating pong pinapahalagahan, dito po sa NCCC, embracing the doctrine of salvation by grace through faith in Christ alone, without work-based salvation. Sa Tagalog po, ating pong tinatanggap
At ang ating kaligtasan sa magitan po ng biyaya at pananampalataya natin kay Kristo lamang na walang halong gawa o anuman bahagi sa atin. Sa madaling salita, tayo po ay iniligtas sa kahabagan ng Diyos, hindi po dahilan sa ating mga ginagawa o mabubuting gawa para po tayo magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran ng ating kasalanan. Ito po ay kahabagan lamang ng Diyos sa atin. Yan po yung ating pinapangaral at turo sa atin na tayo po ay ligtas sa magitan po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Tayo po ay sumampalataya sa Kanya, nagsisi ng ating mga kasalanan, kinilala po natin siya bilang ating Panginoon. Ang kaligtasan po ay binigay sa atin bilang kaloob, biyaya sa atin na wala mang anumang bayan. Sino po ang nakagawa na niya na kung saan siya ay nagdesisyon na siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at meron na siyang kaligtasan o buhay na walang hanggan, tinanggap niya sa ating Panginoong Jesus libre o biyaya galing sa Diyos. Sino po sa atin? Amen po. Sapagkat yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay nandirito. Tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat tayo po ay nakaranas ng kaligtasan sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Inihula po yan at pagkatapos dumating po siya more than 2,000 years ago, tinanggap natin at pinapangaral natin na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang lamang daan ng kaligtasan natin. Yan po ang dahilan kung bakit ako ay nandito sa aking paglilingkod, sa inyong paglilingkod, at ang bawat isa sa atin. Yan din po ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Amen po? Nang ibig sabihin, kahit meron po tayong mga problema at dinadanas na hindi maganda, meron po tayong kapayapaan sapagkat meron po tayong relasyon sa Diyos sa pagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo din po ay merong kaligayahan sapagkat ang kaligayahan po ay galing sa kaligtasan na binigay ng Panginoon sa atin sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Sunday, Christmas Fellowship. Masaya po ba ang Pasko? Bakit po naging masaya ang Pasko sa iyo? Dahilan sa isang bagay lamang. Ang Pasko po natin na pinagdiriwang bilang tradisyon po ay dahilan po tayo ay nakatanggap ng biyaya galing sa Diyos sa pagitan ng kanyang bugtong na anak na ibinigay sa atin bilang kaligtasan natin at kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, hindi po ng simbahan, hindi ng iyong sakripisyo, hindi ng anuman na mga bagay na ating pong nakikita na itinuturo ng tao sa ikaliligtas natin sa Diyos, hindi po kung hindi sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Christ alone. Sabihin nga po natin, Christ alone. Meron pa po ba kayong iba? Wala na. Tayo pong lahat ay nagkakaisa sa isang pangalan, sa isang kaligtasan, sa isang pananampalataya, sa isang pangako ng kaligtasan natin pagdating ng ating Panginoong Hesus at walang iba kung hindi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Diyan po tayo. Kaya po sinasabi natin, grace at tinatanggap po natin na kaligtasan natin ay sa magitan ng pananampalataya. Kanino po? Pakinakas pa sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin kailangan ng padrino, hindi po natin kailangan ng ibang mediator sapagkat meron lamang pong isa. Hindi niyo po kailangan manalangin sa ibang mga tao, kung hindi pwede po kayong dumiretso sa Ama sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siya lamang po nakitaan ng ating kaligtasan sa atin. Ano po ba ang grace? Tanungin niyo yung katabi niyo, ano yung grace? Sagutin mo rin, sagutin mo. Ano po yung biyaya? Yung grace sa Tagalog ay biyaya. Wala bang ibang salita? Kasi sa banal na kasulatan ay palaging biyaya. Sa atin kasi, ginagamit natin yung salitang biyaya. Yung grace, pangalan ng mga anak natin. Pero charis, kung nagkakamali, biyaya, kahabagan, parang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon.
Pag biyaya, parang nakadikit dun sa material blessing, sa pera. Di ba? Lalo na magpapasko, meron pa tayo dyan. Meron pa tayong biyaya dyan. Ay, salamat, biyaya ito. Pero actually, sa kanilang kasulatan, ang biyaya ay may kinalaman sa pagbigay ng Diyos sa atin ng kanyang kahabagan, lalo na nung tayo po ay iniligtas ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin. Ano po ang grace? Sabi po nila ganito, grace is the unmerited favor of God. It is not something we merit or deserve. Ibig sabihin, ang biyaya po pala ay pabor ng Diyos sa atin, hindi natin ito pinagpaguran. So parang salitang kaloob, tama? Kasi ang gift o regalo ay tinatanggap natin, hindi tayo nagbabayad. Nakatanggap na po ba kayo ng regalo na pagkatapos niyong abutin at sabihin, ang bayad niyan monthly ha? Bigay mo muna kalahati. Magandang regalo yan. Ang tanong, regalo po ba yun? Hindi. Kasi technically, ang gift, ano po siya? Libre siya. Ibig sabihin, hindi mo hiningi, binigyan ka. Hindi ka karapat dapat, sabi nito, kasi ang sabi, unmerited favor of God, and yet, ibinigay sa iyo. Kaya nga, gift. Sa Sunday, baka iba sa atin, o tayo, baka nakatanggap na nga. Tanungin ko nga, nakatanggap na po ba kayo ng gift? Okay. Gusto niyo pa po ba ng gift? O mamaya, bibigyan ko kayo, ha? Sapagkat may tumating po natin dito na sabi, magbibigay. Kaya anak ko, salamat. Ano po? Ngayon, pagka-gift, hindi pa babayaran. Tama. Kaya kapag kaligtasan ang pinag-uusapan at binabayaran mo, hindi kaligtasan. Hindi galing sa Diyos. Kasi ang Diyos po, hindi maniningil. Meron na po ba sa kanilang kasulatan na ang Diyos ay naningil sa ating kaligtasan? At sa ating mga kasalanan, sinisingil po ba tayo ng Diyos o pinapatawad tayo ng Diyos? Pinapatawad tayo ng Diyos. Kung meron tayong mali, itinutuwid tayo ng Diyos. Pero, ang kaligtasan po natin at mga bagay na galing sa Diyos, ito po ay libre. In fact, pag kinulit po niyo yan, nagpapatuloy pa pala yung grace ng Lord sa atin, hindi lang kaligtasan. Kasi nagpapatuloy pa po yung pagbibigay niya sa atin ng mga pangailangan natin, ng karunungan, ng pag-iingat, at marami pang iba. Maraming pangako ang banal na kasulatan ang ating Panginoon sa atin. Siguro pag tinanong ko kayo, meron kayong alam na isang pangako o higit pa na galing sa Diyos na pinagkaloob sa atin. Halimbawa, ang nabanggit ko kanina kaagad, hindi tayo pababayaan o iiwan ng ating Panginoon. Pangako yan na paulit-ulit. He will never leave us nor forsake us. At ang sabi, ang mga bagay na ating tatanggapin, maging ang ating pagkain, pag-iingat, at marami pang iba, ay pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Ulitin natin, may bayad po ba yan? Kaya po, pag sa loob ng church, merong naningin, ibang usapan niya. Ha? Hindi po dito yan. Maaari kayo-kayo lang, ha? Pero hindi po yan official na talagang makikita natin sa banal na kasulatan. Ulitin po natin. Kapag tayo po ay nagkakaloob, yan po ay pasalamat natin sa biyaya ng Panginoon na tinanggap natin. Hindi po tayo nagbabayad. Baka po kayo iniisip nyo, pag nag-offering, tayo po ay nagbabayad. Hindi. In fact, yun po ay pagbabalik natin dahilan sa kabutihan ng Panginoon sa araw-araw na pinamamalas niya sa atin. At yun po ay dapat kusang loob. Kaya kahit po may exhortations, generally, ang dapat pong pagkakaloob natin ay buong puso natin. Ayon po sa atin. Hindi napipilitan. Nakakita na po ba kayo nagkakaloob? Nakasimango. O, sa'yo na yan. Parang ang hirap tanggapin no?
Kasi ang Panginoon na nagbigay, for God so loved the world that He gave His only begotten. Di ba? Dahilan sa kanyang pag-ibig. At ganun din po yung kaligtasan natin kasi ito, binigyan po tayo ng biyaya kasi po, mahal tayo ng Diyos. Napakasarap tumanggap ng biyaya at kaloob sa isang tao nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Kapag walang pag-ibig, well, it's still a gift. Pero pag merong pag-ibig, it's more than a gift. It is really grace. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya biyaya at higit at sagana, kasi tayo po kasi ay makasalanan. Hindi tayo deserving. Isa man sa atin, walang karapat-dapat na pwedeng iligtas ng Diyos. Kung hindi siya po ay nahabag sa atin, at pagkatapos po, imagine, ibinigay po ang kanyang buktong na anak para mamatay sa ating mga kasalanan. Napako sa krus, pagkatapos, nagkaroon ng pinto na tayo po ay makapasok sa langit sa pagitan ng ating Panginoong Kristo. Hindi mo yan kagagawan. Nung araw na hindi mo alam na ang kaligtasan ay gift or grace, binabayaran mo. Di ba? At minsan, nagigilty ka pa. Parang kulang pa. Parang kulang pa. Hindi. Ang Panginoon, ang sabi niya, it is finished. Satisfied na po. Bayad na po yung ating kaligtasan. Kaya tayo po ay nakatanggap ng biyaya. Pangalawa, pag-usapan natin, grace and mercy. Kasi minsan, sasama natin yan pero maganda pong pagtingnan yan Yung grace, biyaya. Yung mercy, kahabagan. Ano po ang pagkakaiba? Nakita ko po ito, sabi niya, sa Christianity, God's grace and God's mercy are often confused. Although they are similar expressions of His favor and love, tama nga naman, they possess a clear distinction. Ano po ang pagkakaiba? Ito. When we experience God's grace, we receive favor that we do not, deserve. When we experience God's mercy, we are spared punishment that we do deserve. Ayun. So yung palang grace, isang bagay na tinanggap natin na hindi tayo deserve. Yung punishment, paparusahan tayo, pero ang sabi, na-spared tayo. Kasi po, nahabag siya. Parang ganito. Lalapatan na lang tayo ng, anong tawag dito? Ng punishment or judgment. Kasi po, all have sinned and come short of the glory of God. Nung tayo po ay lalapatan na, sabi ng Ama, wag na. Hayaan mo na ang ating Panginoon, ang ating anak, ang sabi niya, ay mamatay at magbayad sa kanilang kasalanan. Kaya nahilito. At pagkatapos, iniligtas pa tayo. Binigyan tayo ng kaligtasan at yun po yung grace. Kaya po, grace and mercy talagang tinanggap po natin yan. At yan ay galing sa Diyos. Kaya po ba natin bayaran ang kaligtasan natin? Ang biyaya ng Diyos? Alam mo, may nagsulat, si Isaiah, ang sabi niya, ang mabubuting gawa natin, parang maraming basahan lang sa harap ng Diyos. Nasabi niya yan kasi ang Diyos po ay banal. Ano po? Hindi natin kayang lapitan. Hindi natin kayang bigyan ng ano pa man. In fact, tayo kung lahat makasalanan. Alam mo, tingin natin sa sarili natin. Minsan, parang matuwid tayo kasi kinakumpara natin ang sarili natin sa iba. Pero sa harap ng Diyos, hindi pwede. Lahat po tayo ay makasalanan. Ang pamantayan ng Diyos ay higit na mataas. Kailanman sa pamantayan ng tao. Kaya kapag pamantayan ng Diyos ang gagawin niya, lahat po tayo ay parusa. At salamat sapagkat nakatanggap tayo ng kahabagan ng Diyos. Iniligtas ka ng Diyos. Kung hindi ka paligtas, wala kang alam, isang bagay lang dapat mong gawin. Una, lumapit tayo sa Diyos. At sabihin natin, Panginoon, ay kinikilala kita. Ako po ay sumasampalataya sa iyo.
bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Okay. Yun lang po. Alam mo, gagawin ng Panginoon, iiringgin niya yan at ipagkakaloob sa atin. By the way, ang biyaya bang yan, tinanggap na natin? O darating pa lang? O kaya pagka namatay ka, doon mo pa lang malalaman. Anong gusto po ninyo? Tinanggap nyo na o hindi pa? Sino dito yung Lord? Saka na. Bukas na. Pagdating na dyan, saka ko na malaman. O gusto mong malaman ngayon? Naligtas ka na. Gusto mong malaman ngayon? Tingnan ko nga, gusto mo nang malaman ngayon, naligtas ka? Ako gusto kong malaman. Bakit? Kasi kung ako ay maghihirap at kukunin ng Diyos, gusto ko alam ko saan nakapupunta. Ano po? At yan po ay paulit-ulit na sinasabi sa banal na kasulatan na napakalinaw na ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon Yesus ay maliligtas. Kaya yan po ang ibig sabihin. Tingnan po natin isa-isa. God's grace is justification. Pakisabi nga, God's grace is justification. Sa Tagalog, pag-aaring matuwid. Ano pong ginawa? Ito. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Sa Romans 3:23 and 24. Pag tinagalog po natin, ang justification, yun yung salitang galing o yung term na yun sa mga judge, di ba? Kapag ikay ginastify, tinawa kang matuwid. Ibig sabihin, inari kang matuwid sa pagitan ng ating Panginoon Kristo. So isang bagay po na ginawa ng biyaya, inari kang matuwid. Kaya lahat ng sumampalataya na tumanggap ng biyaya, justified by faith through grace through our Lord Jesus Christ. Ikaw ngayon ay matuwid. Pag sinabing matuwid sa harap ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Matuwid ka eh. Banal ka na. Yun po yung makikita natin sa banal na kasulatan. Sabihin mo sa katabi mo, matuwid ka na. Kung ikay sumampalataya. Alam mo, ibig sabihin, lahat ng kasalanan natin bayad na. Matuwid na. May katuwiran na tayo galing sa Diyos. Paano kung nakagawa ka ng pagkakasala? Matuwid ka pa ba? Alam mo, sa harap ng Diyos, matuwid ka. Sapagkat ang dugo ng ating Panginoon, ang kanyang pagpapatawad, ipinagkaloob po sa atin. Paano yung kasalanan ko? Aba, pag nagkamali ka, papaluin ka ng Panginoon. Kasi parang ama siya, itutuwid ka niya. Pero yung kasalanan mo, actually, pinatawad na ng Diyos. Bakit natin kino-confess? Para po makita natin na tayo po, actually, ay nagsasabing, nagsisisi sa ating mga kasalanan. Pero ang kapatawaran actually, naibigay na sa atin. Pero ito'y kapahayagan natin ng isang totoong kumikilala sa Diyos. Siya ay lumalayo sa kasalanan at nagsisisi sa kasalanan. Yan po yung tinatawag na progressive. Habang nandito tayo, kahit ligtas na tayo, at tayo po ay nagkakasala, tayo po ay humingi ng tawad at lumalayo sa mga kasalanan habang nandito tayo. Pero tayo po ay ginastify na ng ating Panginoon. Okay, pangalawa. God's grace is undeserved. Hindi ko mabasa kasi dilaw eh. Pasensya na kayo. Sa laptop, malinaw yan. Pero dito, malabo. Ang biyaya is undeserved, sabi natin. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His purpose and grace, the grace that was given us, Jesus Christ, before the beginning of time. Yung mga talata yan, paulit-ulit na nagsasabi na tayo po ay naligtas sa pagitan ng ating Panginoong Kristo at sa Kanyang biyaya. Ang biyaya din po ay abounding. Ang sabi po, God's grace is abounding. Sabi po sa Psalms, the Lord is compassionate, gracious, slow to anger, abounding in love. Ganda, no? Ang Diyos natin, napakabuti. Sagana po saan? Sa biyaya. Madali po bang magalit ang Diyos? Ba't yun sabi? Ayun, slow to anger. Ano ba kabaliktaran ng slow? Fast. Sino kaya ang madaling magalit? Ang Diyos o ikaw?
Aminin natin, mas madaling. Kasi alam mo, kung ang Panginoon madaling magalit, baka po tayo, di ba? Nahirapan. Ang tao, madaling magalit, no? Konting singit lang, ang dami, usong-uso, no? Konting bagay lang, nagagalit. Hindi, grabe pa. Abounding in love. Yun pala, sobra po siya sa pag-ibig. Kaya minsan, nagiging matigas din ang ulo natin sa totoo lang. Kasi alam natin ito gracious. Ay, alam ng Diyos yan. Mapapatawad naman ng Panginoon yung kahinaan ko Mauunawaan niya naman ako Diba? Hindi naman siya madaling magalit. Sobra naman ang pag-ibig niya. Di ba nagiging ganyan tayo? At karaniwan, ang mga Kristiyano pa na tumanggap ng biyaya, minsan, tayo pa minsan ang matigas. Ano po? Kasi sagana tayo sa biyaya. Pero yung iba na merong relihiyon pag pag-uusapan na matindi, lahat ng utos nila sinusunod Kasi merong punishment na pag-uusapan nga namin sa likod kanina no? Sa ibang mga bansa, ang relihiyon nila ay hindi pinipili kung hindi ito'y sinusubo. Alam po ba ninyo yun? Wala silang liberty, wala silang kalayaan. Kung ano yung relihiyon ng bansa, yun ang relihiyon nila. At dahil yun ang relihiyon nila, kailangan silang sumunod. Kapag nanalangin, kailangan may oras. Kapag sila ay sumamba, kailangan may oras. Lahat ng gagawin nila, dapat may oras. At kapag hindi mo ginawa, meron silang disiplina. Merong kulong. At may mga bagay na mga tinatawag nating mga disiplina sa kanila. Kaya, tayo mga Kristiyano, mas lalo natin pakita, kasi ang Diyos natin hindi ganun. Kung hindi sagana tayo sa biyaya, abounding, no? Yung biyaya ng Diyos sa atin, napakalutin. Kaya, lalo na tayo maging mabuti at tapat sa ating Panginoon. Then, yung pang-apat, God's grace is freedom from sin. Pakisabi nga, God's grace is freedom from sin. Ayun, anong sabi? For sin shall no longer, pakibasa, 1 to 9 go. For sin shall no longer be your master, because you are no under the law, but under grace. Yun. Tayo pala, yung kasalanan shall no longer be your what? Master. Ano sa Tagalog ang master? Boss. Dati po, ang sinasabi niyan, nung ikay nasa kautusan pa, ang boss mo, dahil lang siya ikay nasa ilalim ng kautusan, ay ang kasalanan. Lahat ng iyong mga gusto, sinusunod mo. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, meron pa rin gusto Pero nag-i-struggle na natin, di ba? Hindi na natin sinusunod. Kasi ang sabi niya, nasa biyaya na tayo, nasa pag-ibig na. So kung nung araw, hinahagupit tayo, kailangan gawin mo to, kailangan, ang Diyos pinalaya tayo. Kaya hindi na tayo kailangan magpailalim sa mga utos ng laman at ng kasalanan sa atin. Kasi po, tayo po ay pinalaya. Kaya tayo po ay pwedeng makapamuhay ng matuwid at banal at makasunod sa kautusan ngayon ng ating Panginoon. Ang tanong, kaya mo na bang sumunod sa Panginoon ngayon? Mas lalo, kasi binigyan po tayo ng Espiritu. No? Tayo po ay nasa biyaya, nasa pag-ibig ng Diyos. Halimbawa, kung meron po tayong amo, o kaya boss, o kaya sa trabaho, kapag ang boss po ninyo ay malupit, disiplinaryan, grabe, kumpara dun sa boss na napakabuti, na kung saan ay talaga namang napakabait, tanungin ko kayo, saan masarap maglingkod? Kasi pwede niyong gawin pareho. Yung isa, sumusunod ka, pero nabibigatan ka. Ayaw mo. Pero dun sa boss na gusto mo gawin. No? Ang problema, minsan, pwedeng abusuhin. Pero isang totoong nagmamahal at nagmamalasakit, gusto po natin yung nagmamahal sa atin. Gusto natin bigyan siya ng kalagayan. Kaya yun po ang ibig sabihin. Yung pinasa po natin kanina, okay?
Sa Ephesians chapter 2. Sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 9. Yan po yung ating basihan sapagkat sa verse 7 and 8 at saka sa 9 ay sinabi po na kaligtasan natin ay sa pagitan ng biyaya, sa pagitan ng pananampalataya, hindi ng ating gawa. So dito pinag-uusapan ang mga anak ng Diyos na ligtas na. Pero sa sulat ni Pablo, pag binasa po natin, binabanggit niya yung nakaraan natin, yung kasalukuyan, at saka yung panginarap. Sa English, past, present, and future. Lahat ng mga anak ng Diyos ay meron pong past, present, and future. Kaya kung ikay sumampalataya sa ating Panginoon, meron kang past, present, future as far as your relationship with the Lord. Pero kapag hindi ka pa sumampalataya, yung past mo, yun pa rin ang present. May future ka, pero delikado. Sapagkat ang future, there will be a judgment. Tingnan natin yung ating past, present, and future. Ito yung ating past, sinabi po sa verses 1 to 3. Tingnan natin. And you were dead in the trespasses and sins. Yung trespasses, yun po yung ating mga kasalanan, di ba? At mga kasalanan, ang sabi, in which you once walked. So nakalipas na po yan. Following the course of this world. Following the prince of the power of the air. Sino po yung prince of the power of the air? Yung enemy po, sa Satan. The spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. So this is our past. Ito po yung dating buhay natin. Kaya dapat to wala na sa atin. Kasi tayo po tinapos na eh. Ipinaalala na ni Pablo, kasi pagdating sa verse 8-9, sasabihin, kasi ligtas ka na sa pagitan ng pananampalataya at ginawa ng ating Panginoon. Pero kung hindi ikaw kumikilala pa sa Panginoon, sigurado ito buhay mo. Alam mo, sa Tagalog, ito, ang sinasabi po, ikaw ay patay. Saan pa patay? Sa kasalanan. Sa English po, sa kanilang sulat, sinasabi, you are dead with sin. Because of sin, you are dead. Ibig sabihin, patay na buhay ka. Ang spiritual life mo ay patay sa Diyos. Kahit ang tao po ay gumagalaw, buhay, physically, pero spiritually, siya po ay patay. Kasi wala siyang kaugnayan o relasyon sa Diyos. Naalala niyo si Eva at si Atan? Nung sila po ay sumuway, at ang sabi, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Nung kinain nila, yung physical hindi namatay. Pero something na nangyari po sa kanila, sila po yung pinalaya sa Eden. Then eventually, physically, sila po yung namatay. Na nagpapakita na internal na nangyari po sa kanila, namatay po kanilang spiritual na kalagayan sa Diyos. Hindi na po pareho yung kanilang pakikisama sa Diyos nung sila po ay sumuway at nagkasala sa Diyos. Kaya po nagkaroon ng provision na sila ay tutubusin sa pagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya po yung salitang namatay ay idea po na ang isang taong makasalanan ay walang kaugnayan sa Diyos. Kaya hirap na hirap kang maintindihan ng Biblia. Kaya hirap na hirap ka na magkaroon ng interest sa mga espiritual na mga bagay. Pangatlo, kaya wala kang alam tungkol sa mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan, kahit basahin pa po natin ang kanyang tinuturo sa atin. Bakit? Kasi spiritually, we are dead. Yan po ibig sabihin. At sinusunod natin ang laman, at sinusunod natin ang katwiran at buhay ng sanlibutan ito. Naku, marami kong kwento niyan. Kamag-anak ko, kami at mga kaibigan ko na nung araw na wala pa sa Panginoon,
Araw-araw, may fellowship sila. Kaya lang, ang kasama nila, markang demonyo. At mamaya, pagdating, ang aga pa, alam mo sila, pag nagpe-fellowship, hindi late. Ang aga nga eh. Dapat nga, alas 10 eh. Alas 7 pa lang, isang madaling araw pa. Magkakatipon na. Usap mo ng araw yan nung wala pang mga internet. Kasi yung araw, ang mga tao, mahilig sa tao. Yung taong buhay. Nag-uusap talaga. Talagang kitang-kita po namin, magkakapit-bahay kami. Lagi, alam mo, pagdating ng hapon, iba na ang lakad. Kasi nga po, sa limutan eh. Nung papunta, pa ganun yun, diretso. Pero nung pauwi, pahapay-hapay na. Eh talaga naman nagtitilo po eh. Pare, lahat mo yan, ang ganda ng araw. Sabi ng pare niya, hindi araw yan. Eh marami na siguro, sabi niya, buwan yan. Ay talaga, yan, may isang ka nga eh. Dalawa pa yung buwan. Mamaya, bandang hapon, nag-ahabulan na ng taga. At maraming mga napahamak dahil marami pang iba. Meron pa po, maaga pa lang, kumakalantog na. Laki po yan eh, kasi yun ang buhay eh. Alam mo yan eh, di ba? At pagkatapos, mamaya nung araw, wala pang ganyan, naku, marami dyan, no, sa atin, ano? Na kung saan meron, yung tawag, sayaw-sayaw na ganyan. Anong tawag sa ito? Anyway, yan ang mga buhay po, ng ano, talaga naman. Pag hindi ka, ano, ay talagang mapupunta ka. Bakit mo? Sapagkat yan ang buhay. Nung nakakilala sa Panginoon, matuwid na ang buhay. Yun ang ibig sabihin po nito eh. Dati, yun tayo. Ngayon, hindi na. Kasi po, tinubos na tayo rito. Yung past natin, nakalipas na. Sabihin mo ba nakalipas na? Kaya actually, alam mo, kung meron tayong mga ugali at buhay na pangit, at may nakikita tayo sa iba, sabihin natin, nakalipas na. Nakaraan na. Kaya, kung meron man tayo ngayon, sabihin natin, Lord, gusto ko ma-overcome to kasi hindi na dapat ito sa akin. Nakalipas na. Past na yan. Tinubos na nga eh. Kaya ang sabi, new creation. Meron tayong bagong misyon, meron tayong bagong buhay. Kaya ito na. Kaya po ang church po, ang mga Kristyano, ay namumuhay sa atin. Okay po? Pangalawa, present. But God, being rich in mercy, ayun, salitang but. Yung nakaraan, dati ganun ka, ito na ngayon. Ngunit ngayon, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, ito ginawa, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So, sa madaling salita, ito, sa biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin, na tayo nung una na namatay sa mga kasalanan, anong ginawa po? Binuhay tayo ulit. Kaya po pala pagka binabautismohan, di ba? Hinilulubog. Sa Romans 6 pinakikita, kapag ikay sumampalataya at magpapabautismo, hindi dahil nun sa relihiyon ha. Pag relihiyon lang, huwag nang bautismohan. Kasi hindi po yun yung ating itinuturo. Hindi po yun yung ating tinatanggap. Kasi ang sumampalataya at nagsisi, dapat magpabautismo. Alam mo kung bakit? Inilalarawan niya to. Na ikaw dating patay, ay binuhay. Kaya po yung baptism, inilulubog eh. Kasi paglalarawan po yun ng kamatayan natin kasama si Kristo. Kaya, ang tama pong bautismo ay lubog. Yung iba po, wisik. Yung iba, sprinkler. Yung mga ganun-ganun lang. Maganda po yung lubog kasi yung tamang paglilibig. Kasi yun po yung paglalarawan ng kamatayan, pagbuhay na magli ng ating Panginoon. Eh, syempre po, kapag ka patay, dapat ay ano? Paglibing, hindi lamang ulo. Naglibing po ba kayo? Litaw ang katawan. Kalahati lang. Nakakatakot yun. Kailangan buo. Tama po? Kasi namatay siya. Kaya pagka namatay, buo yan, eh, pag nilibing, baka naman nakalitaw ang kamay na gano'n. Hindi, buo po yan. Ngayon, tayo po, nung namatay, buo. Nung tayo nilibing sa spiritual, buo rin.
Kaya ang binuhay tayo, buo din. In fact, bibigyan pa tayo ng bagong katawan sa susunod ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya, paglilibing, binautismohan, tapos iaahon. Baka iniiwan nyo na ito. Iaahon nyo. Pag-ahon, nagsasabi na tayo po ay binuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ang term po niyan ito, we became spiritually alive. We were made alive through the Lord Jesus Christ. Binuhay kang muli. Yung spiritual mo, na dating pinalaya sa Eden sa panahon nila Adan, na tayo patay walang relasyon sa Diyos, binuhay, binigyan tayo ng buhay na spiritual ng Diyos. Now we can communicate and fellowship with God. We have the Spirit of God. We are given the Holy Spirit in us, temple na po tayo, nananatili siya sa atin, now we can communicate freely sa ating Panginoon. Kaya kung titignan natin, kung binuhay tayo at binigyan tayo naman ng Espiritu, and listen to this, ang Diyos po at ikaw ay mayroong relasyon sa pagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo kailangan ang ibang mga paraan kung hindi ang Diyos na. Kaya kahit tayo po ay nagkakaisa ganito at nananalangin, umaawit, ikaw ay nagpupuri mismo sa ating Panginoon. Hindi ka dumadaan sa akin o kanino man. Para bang ganito, Lord, bigay niyo po ako ba? Dadaan mo na sa iba, pagkat sa kapal. Hindi. Diretso ka. Hindi dadaan sa pastor yan. Yung pag-awit mo ay hindi para kanino man, kung hindi para sa Panginoon. Ang pagkakaloob, ang pagbuhay natin, ang pagmamahalan natin ay hindi po for the sake ng ating fellowship, no? We are loving one another, forgiving one another because of Christ. Minamahal ko kayo, minamahal niyo ko, nagpapatawaran tayo, nagkakaunawaan tayo, nagpipigil tayo sa ating mga sarili, binabago natin sa pagitan ng biyaya ng Panginoon, dahilan po sa ating Panginoon, hindi kanino man. Kasi pag ginagawa ko to alang-alang sa inyo, sa inyo, sa inyo, hindi totoo yun. Pakitang tao ang tawag doon. Ang sa atin po ay pakitang Diyos, hindi pakitang tao. Hindi natin ginagawa ang bagay na ito para ma-please po natin ang bawat isa. Hindi po. Tayo po ay totoo sa harap ng Diyos, yun lamang po. At kung tayo ay totoo sa harap ng Diyos, tayo po ay nagiging totoo sa ating kapwa at sa ating mga kapatid. Sapagkat tayo po ay binuhay ng ating kapwa. Kaya pwede po tayo magkorekan, baka nakakalimot. Halimbawa, isang kapatid, medyo tumitik ka sa ulo. Kapatid ka na. Nakalipas na yan. Sabihin, paalalahanan natin, exhort natin. Pag tinuloy natin, anong sabi? So that in the coming ages, future to, He might show the immeasurable riches of His grace in the kindness toward us in Christ Jesus. Ito na. For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing or your works. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may what? Boast. Ayun pala. Kaya pala talaga biyaya lang at hindi sa sarili. Kasi kapag ikaw ay naligtas sa iyong sariling gawa, naku, magyayabang ka. Di ba? Halimbawa, pataasan ng kaloob, o kaya ng donasyon, o kaya, nang sabihin natin, mga ginagawa natin. Abay, pagdating doon, anong ginawa mo? Ay, nako, nagbigay ako ng ganito. At saka ganito, at ganyan pa. So, ang nangyari, nawala ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Nagyabang na tayo. At yun ay hindi pwedeng tanggapin ng Diyos. Kaya, ang kaligtasan, wala kang bahagi. Kasi pag may bahagi ka, kahit hindi mo sinasabi, minsan po, itinataas natin ang sarili natin o doon sa iba. Kasi sanay po tayong ganyan. Pag nakakita tayo ng isang tao at alam natin siguro gracious, mabait, pag napunta sa church, lalo na mayaman, siguro sabi natin, ay, okay yan. At nahiya ako kasi you see? Bakit? Kasi po, nakakonsentrate tayo sa ginagawa. Pero hindi po. Ang kaligtasan natin ay sa biyaya ng ating Panginoon para hindi tayo makapagyabang. Kasi po, ang sentro natin ay ang ating Panginoon. Meron pong kapareho niya sa Titus 3. Ano po? Dito sa Titus 3, ang sabi, for we ourselves were also once foolish, disobedience, deceived,
serving various lusts and pleasures, in living in malice and envy, hateful, hating one another. But when the kindness and the love of God, our Savior, toward man appeared, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Kaya kung alam niyo lang po, Ephesians chapter 2, yung binasa natin, idagdag po niyo yan, Titus chapter 3. Parehong tema ng kaligtasan natin ay sa pagitan lamang ng ating Panginoong Kristo at biyaya at kahabagan ng Diyos, hindi po ng ating mabuting ginagawa. Meron pa pong isa. Sa Titus 2:11 to 14. Ayan. Yung chapter ko kanina, kung nagkakamali, chapter 3 po yan. For the grace has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce. Ano sa Tagalog yung renounce? Yes, alisin natin, ano? At ang sabi, ungodliness and worldly passions, and to live self-control, upright, and godly lives in the present age, waiting in the future for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, ito po, who gave Himself for us to redeem us, ano sa Tagalog ng redeem? Tinubos, from all lawlessness, lahat ng uri ng kasalanan, and to purify for Himself a people for His own possession who are zealous for good works. Kaya dito po makita natin, yung kaligtasan dumating na. At ang sabi po, aalisin natin lahat ang mga kasalanan. Kasi tayo po ligtas. Ang tanong, malinaw po ba sa ating lahat ngayon ang kaligtasan? Alam niyo, ang kagandahan po natin ngayon, yung po mga talata, kung hindi po kayo tumawapya, nilalagay po yun sa Facebook. And I challenge you, yung text, madali po yan sa atin sa internet, na tingnan natin sa Tagalog. Maraming pong mga salim eh. Kung hindi kayo marunong masyadong mag-Tagalog, Bisaya, Kapampangan, Ilonggo, tingnan nyo, meron pa din po. At nakikita nyo, kahit iba't ibang salita, na ang kaligtasan po natin sa kanilang kasulatan, sa sulat nila Pablo, Pedro at mga nagat, napakalinaw. Ang kaligtasan po natin ay sa magitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Sino po ang kaligtasan natin, mga kapatid? Si St. Peter ba? Si Maria? Si St. Carding? Tatawa kayo. Kasi hindi bagay. O kaya yung simbahan natin. Kasi baka nasasabi ninyo, alam mo, hindi na ako dyan nagsisimba. Dito na ako, ito na yung reliyon ko, nagkakamali ka. Kami po lalabas din ng bulaang propeta pag ganyan, o bulaang tagapagturo. Kasi ang tinuturo po natin, ang kaligtasan natin ay sa pagitan ng ating Panginoon Kristo. Ang iyo lamang dapat sampalatayan, matapos na ikay magsisi at lumapit sa Diyos, ay sa pagitan ng ating Panginoon Kristo. Alam mo, ang kaligtasan ngayon, masasabi natin, napakalapit. Kaya ang tao po, mapapahamak, dalawang bagay lang. Minsan, pwedeng sabihin, hindi niya alam. Pagdating sa langit, tinanggap mo ba si Kristo para kita papapalikin dito sa langit? Ay, wala po akong alam dyan. Ano po yan? Wala akong nagsabi sa akin dyan. So, ibig sabihin, hindi mo alam. At alam mo ngayon, halos lahat ng mga tao, alam nila. Kasi po sa media, at saka sa kanilang kasulatan, alam po ba ninyo na maraming gusto na masira ang banal na kasulatan? Kasi para wag maayan ang ating Panginoon yung kanyang pagliligtas, minabuti ng Diyos, hindi nawala. Tama po? This is almost like more than 2,000 years.
ng ginawa ng ating Panginoon, later on, na isulat ng mga alagad. Nung sila ay bago mamatay, isinulat po nila yung mga turo ng ating Panginoon. Imagine hanggang ngayon nandito. Alam niyo po nangyari? Nadagdagan pa. Kasi nagkaroon ng media, social media, na ilagay po. Ito na po, binabasa na natin. Tama. Meron pong tinatawag na Bible app. Sabihin mo sa kapatid, katabi mo, Bible app. Mamimili pa kayo, no? Diba? Ginagamit ko rin eh, palagi. Bible app. May NIV, NASB, marami pa. Tapos, pag nilagay mo rin, nakikita mo rin, marami na tinuturo ng Banal na Kasulatan, mababasa natin ang kaligtasan natin pa. Kaya hindi na pwede. Na pagdating doon, hindi ko po alam. Sasabihin ng Lord, hindi, alam mo. Ipakikita ng Panginoon, eto may nag-share sa'yo, eto nabasa mo, eto may Bible application, no? Mayroon sa bookstore, sa National Bookstore, may tinda pa. May tinda pa bang Bible sa National Bookstore? Meron pa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin. Kaya ang sabi po, ang layo po daw nila ng, anong tawag dito, langit at impyerno. Sabi nila, kung nagkamali, it's either 17 inches or 11 inches. Kasi ang pagkakaiba po ito, from head to your heart. Kasi po ito, pwedeng alam mo, pero ayaw mo tanggapin. Parang ganito, alam mo yung tama, di mo magawa. Ayaw ng kalooban mo. Ang pananampalataya po ay nagpapasimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po. Yan po ang sabi. Matapos na ating tanggapin ng ating isip, ang pangalawa po ay ang ating kalooban. Nasa Banal na Kasulatan po yan. Diyan po ako magtapos. Tingnan nyo, basahin nyo. Ang lapit po ng kaligtasan. Dito tayo magtapos. But what does it say? The word is near you. It is in your, nasa? In your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, you will be saved. So, ano gagawin ng bibig? I-declare. Ano gagawin ng puso? Believe in your heart. Raise Him from the dead, you will be saved. For it is your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Yun pala. So, ang gagamitin po pala natin, dalawa. Bibig at saka puso. Para matanggap natin yung biyaya. Alam niyo po, ang magagawa lang natin ng mga tagapangaral, yung una. Yung, pwede ko po kayong masyera. Kaya, out of this, sabihin natin, spirit ng ating Panginoon, nawa, maunawaan natin. Pero yung pangalawa, sa inyo na po. Sa isip na unawaan natin, pero sa pagtanggap po natin sa ating puso, sa inyo. Kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Kristo sa ating kalooban, yan na po ay gawa ng Diyos. Pwede po ba tayo tumayo? Gusto ko tayo naman. Ang muling binanggit po natin ay may kinalaman po sa ating personal na paglapit sa ating Panginoon. Marahil, kaibigan, kapatid, matagal mo nang naririnig ang mga bagay nito. Ito ay panahon ng kaligtasan na sa ating kalooban at sa ating puso matapos nating pakinggan ang daan ng kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pagitan ng ating Panginoon sa Kristo ay kilalanin mo, tanggapin mo, i-profess mo, i-declare mo sa iyong pananampalataya, sa iyong bibig, at kailangan tanggapin mo sa iyong puso, kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Habang nakayupo tayo, gusto bang mag-desisyon ngayon? Bakit hindi mo gawin ngayon? Decide today
accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Tanggapin mo siya. Gusto mo tayong panalangin kung ikaw ay nagdesisyon na ngayon ay tanggapin mo at tinanggap mo ang ating Panginoon Jesus. Pwede bang itaas ang iyong kamay bilang nagsasabi na tinatanggap ko ang ating Panginoon. Salamat. Panginoon, nalalaman niyo po ang bawat sa puso sa amin, ang puso ng bawat isa. Nakita niyo po na ang iyong mga salita ay nagbubunga sa bawat isa. Kinikilala po namin kayo. Ang mga kapatid po namin ang nilala tumanggap niyo na magpatuloy na lalo kayong magpakilala at tanggapin nila ang kaligtasan at kapatawaran. At kapatid na tinanggap ninyo ang biyaya at kaligtasan mula sa ating Diyos. Panginoon, salamat po sa biyaya sa atin, kaligtasan, kapatawaran. Pinupuri ka po natin sinasabi. Kayo po ang aming buhay. Kayo po ang aming kaligtasan. Kayo po ang una sa aming buhay. Gawin niyo po kami lalong matuwid at ganay sapagkat ginawa niyo kami matuwid at ganay. Tularan namin ang aming Panginoon Jesus sa aming buhay. Salamat. Pagpalain niyo po ang mga anak at ang inyong mga salita ay ang sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayo po. Handa ba natin ang ating kaloob at tawagin ito po kapatid na James. Maraming salamat po, Pastor Carding. Salamat po sa mabuting salita ng Panginoon. So, magandang araw po sa ating lahat at sa mga nanonood po online. Alam niyo po, hindi po biro tumayo dito sa harap para mag-preach sa ginagawa ni Pastor Carding every week po para i-spread niya yung salita ng Panginoon. Iyan po yung ginagawa niya kasi, so napakalaking biyaya po yan mula sa ating Panginoon para sa Kanya. Ngayon po, sa tithes and offering and exhortation, hindi ko rin po alam kung ba't nandito ako. So, hindi po ako sanay mahanap sa maraming tao. Pero malaking biyaya po para sa akin na makapagsalita para sa inyo. Hindi po ako sanay humawak ng microphone. Hanggang ngayon po may stage fright pa rin ako. Takot pa rin po ako manap sa maraming crowd. But by the grace of God, andito po ako nagsasalita para sa inyo. Naghahanda rin po ako ahead of time. Sinusulat ko po yung mga gusto kong sabihin kasi baka yung makalimutan po ako. Pamahin po ako, nagbabasa ako. Sorry. Pag-exhort po ay gift of exceptional encouragement. We need to see the silver lining in every cloud. Often, yung inspiring hope po para sa church and to look and comment for the best in everyone. We have to empower others to be generous and to feel hopeful that our Lord will provide for all our needs. Sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, we also have to share verses and give examples why our tithes and offering are important. Isang example po ng verse ay yung 1 Corinthians 16:2. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up, as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. As an assignment po, pakibasa na lang po, yung 2 Corinthians 9. It's a very encouraging chapter po. Isama niyo na rin po ang James 1:5 sa inyong pagbasa. It is a proof to see how our God is truly generous and amazing. Bago po natin ialay ang tithes and offering, tandaan po natin, God loves a cheerful giver. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Aming Panginoon, makapangyarihan, salamat po sa mga biyaya ng aming tinatanggap at tatanggapin.
mga regalong material at hindi material na hindi nahahawakan. Tunay nga na ikaw ang pinagmulan ng lahat ng aming tinatamasa ngayon. Dalangin namin na patuloy mo pong biyayaan ang iyong mga anak na tapat at patuloy na pumupuri sa iyo at umaasa sa iyong kabaitan at pagiging mapagbigay. Inaalay po namin ang pinagmulan ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Pagpalain mo po ang aming mga trabaho, negosyo at mga taong tapat na patuloy na nagbibigay ng aming pangangailangan. Dalangin din namin ang MCCC na hindi kinukulang sa iyong biyaya para ipagpatuloy ang iyong mga gawain. Ang mga andito po sa PK at sa mga nanonood sa pamamagitan ng internet, napakabuti mo po sa NCCC. Lahat ng papuri ay para sa iyo. Ito ay dalangin at alay namin sa iyong ngalan ng anak na si Jesus. Amen. May I ask our leaders to pass the offering? Pwede po tayo tumayo lahat at tagapin po natin ang benediksyon at pagpapala ng ating Panginoon nawa. Pagpalain kayo ng Diyos sa malam nito. Patuloy na magtiwala at maglingkod sa Kanya. Sa mga may karamdaman, ikaw ay pagagalingin sapagkat ang Diyos ay kapangyarihan ng ating Panginoon ay nagbibigay ng kagalingan ng buhay. Sa mga may problema, sa mga may hamon, sa mga walang trabaho, sa mga may karamdaman, kagalingan ng Diyos ang pagkaaloob sa iyo. Kasama ka ng Diyos ngayon at magpakailangan. Pagpapalain ka niya. Biyaya, kaligtasan, at kapatawaran ng lahat ng iyong mga kasalanan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ilalim hingi, ipagkagalog niya ang lahat ng iyong pangailangan. The Lord bless you and keep you. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Everybody will say, Amen. God bless you. Rest with the sleepers.
Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaches down to us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I'm offering your love. Your grace is enough for me. For Kasama sa ating mga online na nakikinig din, sa Sunday ay dito po tayo, Christmas fellowship natin dito po sa Burger King natin gaganapin. Kaya yung mga wala, kaya ako sinasabi, para makapunta sila. Ano po, kahit tayo magsiksikan, at dito po tayo magkakaroon ng fellowship. Kung gusto niyo po magdala ng pagkain, kung marami, konti na. Kung pwede kayo mag-share, kahit konti lang po, okay lang pa. Pero tayo po ay bibili ng ibang pagkain po natin, idadagdag natin. At syempre, Burger King po yan. 10 o'clock din. Mga bata daw, Sunday, kasi Okay, yung mga bata po sa Sunday, huwag yung kalimutang dalhin. Anong dadalhin yung mga bata? Okay, yung mga bata, dalhin nyo ha. Kasi sila po ay meron din tayo po sa kanila sa Pasko. No, ha? So, nandito po sila sa Sunday. No? Kahit may sakit, dalhin nyo na. Ganun. At sana po magkasama-sama tayo Sunday. Nandito po tayo. Okay, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. At pasalamat natin ang pagkain ng Panginoon sa atin, sa ating physical na nakakainin. Lord, salamat po sa tanghaling ito. Maging sa blessing po ng pagkain ng pagkain namin. Ito po ay biyaya sa inyo. Ingatan niyo po, Panginoon, yung mga anak. Salamat po sa biyaya na taligat namin mula sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.